Tayo po ay magpapatuloy in our study of the book of Revelation chapter 21. Now, kung natatandaan po natin mga kapatid, when we study chapter 21, verses 1 to 8, ito po yung maituturing po natin, the summary of the new creation realm. Okay? Dahil po ang chapter 21 ay nahahati po sa tinatawag po na dalawang bahagi, from verses 1 to 8, this is known as yung buod, the summary of the new creation realm. Dito po natin nakita ho that there is a new heaven, a new earth, and there is a new Jerusalem. Sinummarize lamang po ni John for us kung ano po yung mga nakita po niya. However, yung binasa po natin kanina from verses 9 to 21, yan po ay nagbibigay po sa atin ng isang detalyadong paliwanag tungkol sa bagong Jerusalem, known as the New Jerusalem. So always remember, verses 1 to 8 is speaking about the new creation realm sa isang buod na paliwanag. Subalit from verses 9 to 21, dito po ipinaliwanag ho sa atin ng Book of Revelation kung ano po ang nilalaman ng New Jerusalem. Now, we have been discussing a long time ago sa ating pag-aaral of the book of Revelation. Ano po ba yung bagong Jerusalem? What is the New Jerusalem? Is this isang literal na lungsod? O meron po ba itong nilalarawan? Is it a literal city? Or is it symbolic? May mga Kristiyano po na ang kanilang paniniwala is that the New Jerusalem ay isang literal na lungsod. It is an actual city mula po sa langit na bababa and it will be placed on Jerusalem. Yun ang kanilang paniniwala that this is a literal city that will be placed on top of a literal Jerusalem situated in Israel at dun po siya ilalagay ng Diyos. And the reason why yan po ang paniniwala po ng ilan is because sa kanilang pag-aaral of the book of Zechariah, most likely, nabasa po nila from chapters 12 hanggang chapter 14 that Jesus Christ one day sa kanyang pagbabalik, itutungtong po niya ang kanyang mga paa on the Mount of Olives, and therefore marami po naniniwala that this New Jerusalem na bababa is in fact a literal city at dun po maghahari si Kristo. And this will usher in yung tinatawag po nila the millennial reign of Christ. So yung mga kapatid po natin, na ganyan po ang kanilang theology when it comes to eschatology, yan po yung tinatawag po na premillennialism, or to be more exact, pre-dispensationalism, or dispensational premillennialism ang tawag po doon. Sa gaytong klaseng paniniwala, darating muna po yung tinatawag na rapture of the church, and then kukunin po ang mga mananampalataya, at yung mga maiiwan ay makakaranas po ng tinatawag na 7-year Great Tribulation kung saan they will experience the wrath of the Antichrist. And then from that point on, bago po i-annihilate ang nation po daw ng Israel, babalik po na daw si Kristo and doon pa lang po niya itatayo yung tinatawag po na 1,000-year reign of Christ. So with this New Jerusalem, mga kapatid, inilalagay po nila ho ito when Jesus Christ defeats evil once and for all, and then after the Great White Throne Judgment, doon pa lang po niya ibababa yung bagong Jerusalem. So that is the view ng marami mga Kristiyano who hold to the dispensational pre-millennial view. Subalit, doon naman sa ikalawang kampo, may mga Kristiyano po na naniniwala that yung bagong Jerusalem ay hindi isang literal na lungsod. It is not a literal city, but rather it is symbolic. Nang ibig sabihin, meron po siyang nilalarawan. Kung hindi po siya isang lungsod na literal na bababa po mula sa langit, it symbolizes rather of something. And the question is, ano po ang nilalarawan ng bagong Jerusalem in that view? Well, some consider it to be the church. So ang bagong Jerusalem is not a literal city ayon sa kanilang paniniwala, but rather it is the Church of Jesus Christ
kapag naranasan na po niya yung tinatawag glorification. And what will happen on the day of glory sa pagbabalik po ni Kristo? Itong katawan po natin na nabubulok ay papalitan ng katawan na hindi nabubulok. Itong katawan po natin that is subject to die ay papalitan na po ng isang katawan na kailanmay ay hindi makakaranas ng kamatayan. So in other words, in that type of view, mga kapatid, the New Jerusalem ay hindi isang literal na city. But rather, ang nilalarawan po nito, what it symbolizes collectively is the church when she reaches glorification. Now, alin po kaya sa dalawa ang tamang pananaw? Yan po ang ating aalamin. Let us begin in verse 9. Sabi po dito, lumapit sa akin ang isa sa 7 anghel na nagbuhos ng laman ng kanilang mga sisidlan na siyang 7 panghuling salot. Sinabi niya, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal sa tupa. Now, if you want to ask the question, sino kaya itong anghel? Who is this angel na bigla na lang po lumapit kay John para po ipakita yung kahulugan ng bagong Jerusalem? Well, kung natatandaan po natin mga kapatid, in chapter 15, kung atin po saglit babasahin, in chapter 15, beginning at verse 1, may mga anghel na may dala na 7 sisidlan kung saan ang nilalaman ay yung galit ng Diyos. In chapter 15 verse 1, sabi po dito, isa pang kagilag-gilalas na pangitain ang nakita ko sa langit. May 7 anghel doon na may dalang 7 pang salot. Iyan ang panghuling mga salot na ipapadala ng Diyos bilang parusa sa mga tao. And then, kung ibababa po natin ang basa in verse 7 of chapter 15, if you skim down to verse 7, ang isa sa 4 na buhay na nilalang ay nagbigay sa 7 anghel ni tigi isang sisidlang ginto na puno ng mga parusa ng Diyos na nabubuhay magpakailanman. So when you ask the question, sino po itong nagpakita, nagpaliwanag kay John the meaning of this New Jerusalem? Perhaps it's one of the angels na binabanggit po in chapter 15 kung saan inassign po sa kanila na bitbitin yung 7 sisidlan kung saan puno po ito ng galit at parusa ng Diyos. And it's fascinating because that same angel or angels, regardless of how we interpret it, one of these angels na may bitbit ng 7 sisidlan where the wrath of God is contained, one of these angels ang siya din nagturo kay John kung sino po at ano ang kahulugan ng babaeng bayaran. Turn with me in chapter 17. Let's go to chapter 17 and let's read verse 1. Chapter 17, beginning at verse 1. Sabi po dito, pagkatapos lumapit sa akin ang isa sa 7 anghel na may sisidlan. You see? At sinabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang pagpaparusa sa sikat na babaeng bayaran. Ang babaeng ito ay ang malaking lungsod na itinayo malapit sa maraming tubig. Now, you're going to find a parallel here. Unang-una, you have an angel, and we've seen kanina that according to chapter 17 verse 1, sino po ang ipinakita ng anghel kay John as he's explaining? The harlot. Yung babaeng bayaran. And what does she symbolize? The city of Babylon. So this angel revealed to John in Revelation 17 kung ano po ang nilalarawan, kung ano ang kahulugan ng babaeng bayaran, which in this case would refer to the city of Babylon, a representation and symbolism of the world,
in rebellion against God. Maganda siya tignan sa panlabas, pero sa kanyang loob, sa kanyang spiritual at tunay na kalagayan, she is filthy. She is full of abomination. She is disgusting. She is detestable. So yan po ang ipinakita ng anghel kay John, na ang mundo sa panlabas ay parang maganda, marami po siyang ina-adorn sa kanyang sarili, marami po siyang nilalagay sa kanyang sarili, pampaganda, but deep down in her true spiritual state, marumi siya. She's full of wickedness. That same angel, perhaps, when you read chapter 21, verse 9, revealed to John what? The new Jerusalem. So dito ho natin nakikita two things. This angel, perhaps the very same angel of chapter 17, reveals the evil city and now is revealing the holy city. Ihinahayag po niya under the providence of God kung gaano karumi ang mundo at gaano kalinis ang bagong Jerusalem. So with that being said, let's go back to Revelation chapter 21, verse 10. Look what it says here in Revelation 21, verse 10. Sabi po dito, napuspos agad ako ng banal na espiritu, and He carried me away in the Spirit to a mountain great and high. So dito ho natin nakikita that yung mga salitang pinuspos ako ng Espiritu or the Spirit carried me away, wag na wag po natin kakalimutan what that means. Because ang ibig sabihin po of Spirit carried me away, kung natatandaan po natin, ay humuhugot sa ministeryo ni Ezekiel. Kapag binabasa niyo po ang aklat ng Ezekiel, ito yung madalas na nararanasan ni Ezekiel tuwing nagpapakita ang Diyos sa kanya ng pangitain. Lagi siya dinadala in the Spirit. He's always filled and carried by the Spirit. Lagi siya dinadala ng Espiritu Santo sa iba't ibang lugar every time he has a vision. Now, why is that important? Because tuwing ang Panginoon, ang Diyos Espiritu Santo, pinupuspos po niya si Ezekiel, lalo na in the last few chapters of the book of Ezekiel, what does he end up seeing? He ends up seeing the end-time temple. And I want to show you something here in Ezekiel chapter 40. Ezekiel chapter 40. Because this is very, very important. Chapter 40, verses 1 and 2. Ezekiel chapter 40, verses 1 and 2. Tignan po natin kung may kahawig. Sabi po dito, noong ikasampung araw, chapter 40 verses 1 and 2, noong ikasampung araw ng unang buwan ng ika-25 na taon ng aming pagkabihag at ika-14 na taon mula ng wasakin ng Jerusalem, nilukuban ako ng kapangyarihan ng Panginoon at ipinakita sa akin ang isang pangitain. Sa pangitain iyon, dinala niya ako sa mataas na bundok ng Israel. In visions, God took me. You see? He was carried there. And then it says, sa pangitaing iyon, dinala niya ako sa mataas na bundok ng Israel. Nang tumingin ako sa timog, ay may nakita akong parang isang lungsod. So ano po yung nahawig po dito in the ministry of Ezekiel and the ministry of John in the book of Revelation? Well, always remember mga kapatid, when you add in your notes, kapag binasa po ang Ezekiel chapter 40 hanggang chapter 48, ito yung mga nakita ni Ezekiel. He sees a temple. Ulitin ko po.
When you read in your own time, Ezekiel chapters 40 hanggang 48, every time na dinadala po siya ng banal na Espiritu in that vision, or when he's carried away through the Spirit, ang lagi nakikita ni Ezekiel ay isang templo na hindi ginawa ng tao. Isang templo na itinayo ng Diyos. Now, I want to explain why that's significant kasi sa ating pag-aaralan in Revelation 21 verses 9 to 21, itong huling bahagi of Revelation 21 ay madalas humuhugot from Ezekiel. And it's always within the last 8 chapters of Ezekiel kung saan po siya humuhugot. And the question might be, bakit humuhugot si John under inspiration from the book of Ezekiel? Ito ang konteksto. Kapag pinag-aralan niyo po ang aklat ng Ezekiel, ano po ang naging problema sa panahon po nila? They were trusting in the temple, pero namumuhay po sila ng baluktot. Nang ibig sabihin, it's okay na mamuhay sa kasalanan, nandiyan naman ang templo eh. Dahil ang nilalarawan po ng templo in those days is that if the temple of God is there, nandun din ang presensya ng Diyos. At habang nakatayo ang templo, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Pero nagkamali sila. They thought that they can continue in sin. They thought that they can live in idolatry and still keep the presence of God with them. Pero nagbigay na matinding babala ang Diyos in Ezekiel, specifically in chapter 10, nung umalis ang presensya ng Diyos sa templo. So from chapters 1 hanggang chapter 39, wala roon ang presensya ng Diyos sa templo. So ngayon, nung dinala po ng Diyos, Espiritu Santo, si Ezekiel and carried him in a visionary experience, ito'y nakita ni Ezekiel. From chapters 40 hanggang 48, bigla po niya nakita ang presensya po ng Diyos na bumababa pero sa ibang templo. Hindi yung templo na itinayo ng mga Hudyo, kundi meron po siya nakita isang templo na nakakaiba. And there the presence of God remained. Now, you want to ask the question, kung yun ang konteksto ng Ezekiel, bakit dyan humuhugot si John? Is because he wants to show us na ang presensya ng Diyos, ang lugar kung saan mananahan ang Diyos ay hindi na po sa sinagoga, hindi na po sa templo, kundi sa kanyang bagong lungsod, ang bagong Jerusalem. Pero ang tanong, who is that New Jerusalem? So let's go back to Revelation 21. And let us read verse 11. Revelation chapter 21, verse 11. Sabi po dito, nakakasilaw itong tignan dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At kumikislap na parang mamahaling batong jasper na kasing linaw ng kristal. In English, it shone with the glory of God, and its brilliance was like that of a very precious jewel, like jasper, clear as crystal. Now let me just erase this for now. Pero ano po yung mapapansin po ninyo bilang description sa bagong Jerusalem? Two things. Binanggit po dito, unang-una, ano po ang meron ang bagong Jerusalem? The glory of God. And secondly, it was shining. It was shining. Because based on what we've read in verse 11, nakakasilaw ito tignan. Ano po yung nakakasilaw? The New Jerusalem. It was radiant. It was full of splendor. It was brilliant. It was full of brilliance. Bukod pa ho dito, kaya ho siya nakakasilaw dahil nandito ang kapangyarihan ng Diyos. Now, para lang hindi ho natin makalimutan, always remember that chapter 21 verses 9 to 21
ang pinaka-background po niya is Ezekiel 40 hanggang 48. Always remember that kasi everything that we're about to read from this point on, may hugot po sila po doon. Now, there are some passages that we'll look into, Lord willing, pero most of its backdrop reference ay nanggagaling po from chapters 40 to 48. So bakit po binanggit ng Biblia po dito in English that it shone with the glory of God, and its brilliance was like that of a very precious jewel, like a jasper, clear as crystal. Bakit kailangan banggitin po yon ni John habang ito po ay kanya nasasaksihan? Bakit hindi na lang po niya sinabi, it was beautiful? It was mesmerizing. Bakit po niya kailangan banggitin specifically, the glory of God was there? It was shining completely. Why does he say that? Turn with me in Ezekiel 43. Dito po tayo sa Ezekiel chapter 43. Ezekiel chapter 43. And let us read verse 2. Ezekiel chapter 43, verses 2 to 5. Ezekiel chapter 43, verses 2 and 5. Tignan niyo po ang nakalagay dito, Ezekiel chapter 43, verses 2 and 5. Sabi po ng Biblia, at doon ay nakita ko na dumarating mula sa silangan ang makapangyarihang presensya ng Diyos ng Israel. Ang tunog ng pagdating niya ay parang rumaragas ang tubig at ang lupain ay lumiliwanag dahil sa kanyang dakilang presensya. Ang pangitaing ito ay katulad din ng pangitaing nakita ko noong winasak ng Diyos ang lungsod ng Jerusalem. At tulad din ng pangitaing na nakita ko sa pampang ng ilog ng Kebar, nang makita ko ito, nagpatira pa ako sa lupa. Pagkatapos pumasok ang dakilang presensya ng Panginoon sa templo. Doon siya dumaan sa pintuan sa gawing silangan. Itinayo ako ng Espiritu at dinala sa bakuran sa loob. At nakita ko ang buong templo na nilukuban ng makapangyarihang presensya ng Panginoon. Now, yung binasa po natin from verses 2 to 5, ano yung mapapansin po ninyo na madalas na binabanggit? The glory. The glory of Yahweh ay pumasok. The glory of Yahweh ay bumaba. Ang glory of God's presence ay naroon. And the question is, saan bumaba at pumasok ang makapangyarihang glory ng Diyos? The temple. Remember, this temple from chapters 40 to 48 is not the same temple kung saan umalis ang Diyos from chapters 1 to 39. It's a different temple. Dahil yung templo na inalisan po niya ay itinayo ng tao, binaboy ng tao, at hindi sila naglingkod ng tapat sa Diyos. Now, what Ezekiel is seeing here is a temple in the future. And that temple in the future na hindi naging malinaw kay Ezekiel ay ipinakita na po kay John that that temple, that city, itong bagong lungsod is none else but the New Jerusalem. It's the new dwelling place of God. Okay? Always remember that. Ngayon, hindi pa ho natapos diyan. Turn with me in the book of Isaiah, chapter 60. Isaiah, chapter 60. And let us read verses 1 and 3. Isaiah, chapter 60, verses 1 and 3. Isaiah, chapter 60, verses 1 and 3. Tignan niyo po ang nakalagay. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag ka katulad ng araw. Dahil dumating na ang kaligtasan mo. Liliwanagan ka ng kalwalhatian ng Panginoon.
mababalot ng matinding kadiliman ng mga bansa sa mundo. Pero ikaw ay liliwanagan ng kalwalhatian ng Panginoon. Lalapit sa iyong liwanag ang mga bansa at ang kanilang mga hari. Now, what do you notice? Well, kanina, it mentions the glory of God. So, humuhugot po si John from Ezekiel 43. Pero nabanggit din po ni John kanina that he also saw that the New Jerusalem was shining. Maliwanag siya. And where do you think he's drawing from? Humuhugot po siya from Isaiah chapter 60. What does Ezekiel 43 and Isaiah chapter 60 have in common? They both talk about the new dwelling place of God. Ngayon, ginagamit po ni John these two Old Testament texts at ina-apply po niya doon sa bagong Jerusalem kung saan mananahan ang Diyos. So always remember, the glory of God is going to be in the New Jerusalem. The shining that comes from the glory of God is gonna be in the New Jerusalem. Tatandaan po natin, going back to Ezekiel, from chapters 40 to 48, bumalik na ang presensya ng Diyos. Pero from chapters 1 hanggang 39, umalis po siya. And this has something to do with Jesus. You know why? Dahil from the time of Ezekiel, hindi bumalik ang presensya ng Diyos. But when Jesus came, bumaba ang presensya ng Diyos sa Kanya. Kailan? Nung siya ay binautismuhan sa tubig. Nung bumaba ang Espiritu Santo na parang kalapati. And why is that significant? Dahil si Kristo mismo ang nagsabi, gibain mo ang templong ito. At pagkalipas ng 3 araw, itatayo ko muli, signifying na siya ang tunay na templo. But what does that have to do with this? Kung si Kristo ang presence of God where He dwells in, at tayo bilang simbahan ay may kaugnayan sa Kanya, the presence of God also dwells in us. And that is why ang tawag po sa atin ng Biblia, the temple of the Holy Spirit. Because He now dwells in you. And we shall see how that will play later on dito sa ating pag-aaral of the New Jerusalem. Now, this is what you'll notice going back to Revelation 21. Dito na po tayo sa verses 12 and following. Revelation 21 verses 12 and following. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po ng Biblia sa Revelation 21 verse 12 and following. Ang lungsod ay napapalibutan ng mataas at matibay na pader na may 12 pintuan. At ang bawat pintuan ay may tagapagbantay na anghel. Nakasulat sa mga pintuan ang pangalan ng 12 lahi ng Israel. Now, may napansin po ba kayo when we read the entire section kanina? May napapansin po ba kayo na paulit-ulit na numero na binabanggit? What was the number? Number 12. You will see in the section from verses 9 to 21, 12 foundations, 12 names of the apostles, 12,000 stadia, which is the measurement of the New Jerusalem. 12 names for the sons of Israel, 12 gates, 12 stones. Bakit pa ulit-ulit na 12? At hindi pa ho natapos diyan. In the west side, 3 gates. On the north side, 3 gates. On the east side, 3 gates. On the south side, 3 gates. If you times that by 3, times that by 4, 4 times 3 is 12. At hindi pa ho natapos doon. Yung kapal ng walls is 144.
Well, if you think about it, 12 times 12, etc., 12 times 12 times 12 times 12, based on what we read in Revelation 7, umaabot ng 144,000. So, mapapaisip tayo, bakit puro 12? Because in the book of Revelation, kagaya po ng numero na 7, numero na 10, and numero din po ng 12, they all represent the same thing. Perfection, completion, fullness. Perfection, completion, fullness. 12 tribes of Israel, 12 apostles, 12 baskets full in the ministry of Christ. So you see? And then we also have the 24 elders. Kapag hinati niyo po yun sa dalawa, 12 on each end. So here we see that the number 12 is symbolic. At maaari po natin tanungin, bakit puro 12, 12, 12? It's another way of saying, itong bagong Jerusalem, kaya siya itinuring bago because it's complete, it's perfect, it's magnificent, at bakit po? Dahil diyan na nananahan ang presensya ng Diyos. But in the old Jerusalem, it wasn't perfect kasi umaalis ang Diyos eh. It wasn't perfect because it was sinful. But in this new Jerusalem, what makes it perfect is that God's presence forever dwells there. That is why it is perfect. Na may nabanggit po dito, mapapaisip ka eh. Sabi po in verse 12, may 12 pintuan at ang bawat pintuan ay may tagapagbantay na anghel. Or in English, it had a great high wall with 12 gates and with the 12 angels at the gates. So itong bagong Jerusalem, itong lungsod, ay may mga anghel na nagbabantay. Anong ibig sabihin nun? Bakit kailangan may mga anghel? And another question na kailangan din po tanungin, bakit very specific si John sa kanyang pagbanggit ng salitang anghel? San kaya na naman po siya humuhugot mula sa lumang tipan? Where is he drawing this from? So turn with me mga kapatid in Isaiah chapter 62. Isaiah chapter 62. Para makita po natin. Isaiah chapter 62. And let us read verses 5 and 6. Isaiah chapter 62 verses 5 and 6. Tignan niyo po ang nakalagay po dito. Siya na lumikha sa iyo ay magpapakasal sa iyo na parang isang binata na ikakasal sa isang berhen. At kung paanong ang nobyo ay nagagalak sa kanyang nobya, ang iyong Diyos ay nagagalak din sa iyo. Jerusalem, notice this, naglagay ako ng mga tagapagbantay sa iyong mga pader. Hindi sila titigil araw-gabi sa pagbibigay ng babala sa mga mamamayan mo. In English, I have posted watchmen on your walls, Jerusalem. They will never be silent day or night. You who call on the Lord, give yourselves no rest. Now, ang ginamit po dito is the word watchman in the plural. Now, itong salitang watchman, nanggaling po siya from the Hebrew word shamar. Shamar. Okay, that's in the singular, shamar. Ngayon, itong salitang shamar, meron po siya mga tinataglay na kahulugan depende sa konteksto. One would be, tagapagbantay ng pintuan. That's one. Number two, tagapagbantay ng gates. And number three, tagapagbantay, period. A watchman. Na mapapaisip ka, kung dito humuhugot si John from Revelation, bakit hindi na lang po niya sinabi, may 12 nagbabantay
Bakit po niya binanggit yung salitang anghel? Wala naman anghel na binabanggit dito. Ang nakalagay lang po dito tagapagbantay. Is because in Jewish literature, specifically, in 1 Enoch, ang tawag po sa mga anghel is watchmen. And it's also apocalyptic. Now, this is fascinating because kung ininterpret ni John from apocalyptic literature perhaps that yung tunay na ibig sabihin ng tagapagbantay in Isaiah 60 ay hindi yung mga normal na tagapagbantay, hindi mga normal na tao, kundi perhaps these are angels. That is why he says, nakita po niya 12 anghel. So mapapaisip ka, so are you saying that in the New Jerusalem, magkakaroon ng mga anghel? And if so, what does that mean? Well, ano po ba ang trabaho ng mga anghel with the chosen of God? To give them protection. To give them security. To give them warning, minsan. So, in light of that fact, ano po ang layunin kung bakit po sinabi ng Revelation that this New Jerusalem ay may mga angels? It's another way of saying na ang protection ng Diyos sa mga ito ay kailanmay hindi na mawawala. Yun ang ibig sabihin po nun. It's just another way of saying they will be eternally protected by the hand of God. In this side of life, pwede po tayo patayin . On this side of life, pwede po tayo makaranas ng tukso, pag-uusig. But when the new heaven and new earth comes, dahil protektado na po tayo ng Diyos completely from all that is false and evil, wala na ang tukso, wala na yung uusig sa atin, wala na ang kapahamakan. So here, sinasabi po ng Revelation that the new Jerusalem is not only going to be perfect, it's going to be eternally protected. Dahil sa lumang tipan, ano po ang madalas nararanasan po ng Jerusalem kapag sila po ay tumitiwalag sa kasunduan? Lagi sila nilulusuban ng mga kaaway. Lagi sila pinapasukan ng mga kaaway. And kapag wala sa kanilang presensya ng Diyos, kahit marami po silang mga sundalo, they still lose. But in the New Jerusalem, wala nang hahamak sa atin. Wala na gagawa ng masama sa atin. Because there will be protection. And then nabanggit po dito mga kapatid, just reading it to you, in verse 13 of Revelation 21. In Revelation 21 verse 13, tatlo ang pinto sa bawat panig ng pader. Tatlo sa silangan, tatlo sa hilaga, tatlo sa timog, at tatlo sa kanluran. Ang pader ay may 12 pundasyong bato at nakasulat doon ang 12 pangalan ng mga apostol ng tupa. So buburahin ko na ho ito. Kanina, it mentions the 12 tribes of Israel. Di po ba? It mentions 12. Ang alin? Tribes of Israel. Ngayon, ang binanggit po dito is 12 apostles. Now, mapapaisip ka, bakit nandoon ang 12 apostol at ang kanilang mga pangalan na nakasulat sa Bagong Jerusalem? Why is their names there? To be more specific, sabi po dito, ang pader ay may 12 pundasyong bato. So bakit kailangang banggitin yung salitang pundasyon pagdating sa 12 apostol? Bakit hindi na lang po binanggit sa mga sons of Israel? Bakit hindi na lang po binanggit sa mga anghel? Bakit pagdating sa mga apostol at yung foundation, pundasyon ang ginamit para sa kanila? Why do you think that? Well, the only time na binanggit po
yung salitang foundation and apostles together is found in Ephesians 2. Basahin po natin ang Efeso Kapitulo 2. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. And let us read verse 20. Ephesians chapter 2, verse 20. The New Testament, when it speaks about foundation and apostles, is mentioned in Ephesians 2, verses 20 and following. Basahin po natin. Efeso 2, talatang 20. Tignan ho natin. Tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at mga propeta at ang pundasyon ay si Kristo Jesus. Sa pamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. At dahil kayo ay na kay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo kung saan nananahan ang Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Is that a coincidence? In Revelation 21, you have a city. You have the dwelling place of God. You have a foundation kung saan nakasulat ang pangalan ng 12 alagad o apostol. And then Paul says, tayo ay itinatayo ng Diyos na parang templo kung saan nananahan ang kanyang espiritu, and our foundation as the church is what? The doctrine of the apostles and prophets. Now, ano po ang kinalaman po nun here in Revelation 21? What the Lord is saying in Revelation 21 through His angel is this: ang pundasyon ng bagong Jerusalem is on the gospel of the apostles. The foundation of the New Jerusalem is built on the doctrine and gospel of the 12 apostles. So ngayon mapapaisip ka, literal na lungsod kaya ito? Saan ka nakakita isang lungsod na itinayo physically on the gospel message? It doesn't make sense. Kung sasabihin natin literal na lungsod ito, kailan itinayo ang isang templo o lungsod sa pamagitan lamang ng mensahe? No, you need bricks, you need mortar, you need stone, you need clay, you need all these things para makapagtayo ng isang lungsod. No city, from a humanistic standpoint, was ever built just on a message na wala po siyang ginagamit na materyales. But here we see, yung pinakapundasyon ng lungsod na ito is the gospel doctrine of the apostles. That's quite interesting. Ngayon, turn with me mga kapatid in Ezekiel chapter 43. I want to show you something. Ezekiel chapter 43. And let us read verse 16. Ezekiel chapter 43, verse 16. And I want you to see kung meron po tayo na-observe o na-obserbahan nakahawig in Revelation 21. Let's read Ezekiel 43, verse 16. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi ho dito. Well, it says from verses 14 to 17 pala. May tatlong, palapag ang altar na parisukat lahat. Ang ibabang palapag ay 27 talampakan ang haba at luwang. Ang taas naman ay 3 talampakan. Ang gitnang palapag ay 24 na talampakan ang haba at luwang at 7 talampakan naman ang taas. May kanal sa paligid nito to 20 pulgada ang lalim. At may sinapa na sa palibot ng 10 pulgada ang luwang. Ang palapag sa itaas ay 20 talampakan ang haba at luwang at 7 talampakan naman ang taas. Dito sinusunog ang mga handog. Ang 4 na sulok ng altar ay parang mga sungay ng hayop. Ang hagdan ng altar ay nasa gawing silangan. Now in English of verse 16, it says, the altar hearth
is square. 12 cubits long and 12 cubits wide. Ano po ang shape? Ayon po sa verse 16, it's a square. Well, why is that important? Because ang shape ng New Jerusalem is also square. And the measurements na ginamit po in Revelation 21 is 12. 12,000 to be more exact. So humuhugot na naman po siya from Ezekiel and is trying to tell us that the New Jerusalem na nakita ni John is the temple or dwelling place na nakita ni Ezekiel. They're looking at the same thing. They're both looking into the future. Hindi pa ho ito nagaganap. Darating pa lang ho ito in their visionary experience. Okay? Now, going back to Revelation 21. And let us read, mga kapatid, verse 17. Sabi po dito, sinukat din niya ang pader, 64 metro ang taas nito. Ang panukat na ginamit ng anghel ay katulad din ng panukat na ginagamit ng tao. Now, itong salitang 64 na metro is very, very important because ayon po sa nabasa ko ho na measurements, yung 2,400 kilometro, yung 144 cubits, yung 64 na metro, ang taas pala nitong bagong Jerusalem is about 200 feet. 200 feet. About 18 miles ang taas po niya. And there's some who suggest that the reason why ganito po ito kataas is to symbolize yung relasyon ng langit sa lupa. That's why it's so high. Okay? Whatever the case might be, this is not to be viewed as literal. It is to be understood as symbolic. May nilalarawan lamang po ito, hindi po ito literal. Ngayon, pagdating po natin sa verse 18, may mapapasin po tayo. Dinidescribe na po dito ni John yung suot ng bagong Jerusalem. Ito yung damit ng bagong Jerusalem. Ang pader ay yari sa batong jasper. Ang lungsod naman ay yari sa purong ginto na kasing linaw ng kristal. Now, hindi na ho natin babasahin ang lahat po na natitira po dito from verses 19 to 21. Dahil ang lahat ng binabagit po dito ay yung mga iba't ibang uri ng bato. Crystal, esmeralda, sardonyx, sapphire, beryl. And you want to ask the question, bakit napaka-specific ng Revelation in mentioning these stones? Bakit hindi na lang ginto na lang o perlas? Why does it have to be very, very specific? Here's the reason why. The reason why the book of Revelation is so specific with these stones is because number one, yung mga bato na binanggit po dito ay tumutukoy po sa bato na ilalagay sa breastplate of a priest. Jasper, sardonyx, beryl, sapphire. Yan yung mga bato na sinusuot ng mga pare kapag sila po ay may breastplate. Sila lang ang pwedeng sumuot ng ganyan na kung tawagin po nila, ephod. Ephod. Ang pwede lang po sumuot ng ephod ay mga pare. And the reason why it's 12 stones at iba't ibang uri ng stone is because these 12 stones symbolize the 12 tribes of Israel. Okay? So that's the first reason. Now, if you are to ask the question, saan naman natin mababasa sa Biblia na yan nga ang suot po ng mga pare?
At hindi lang po ito gawa-gawa lamang. Let's go to the book of Exodus, chapter 28. Exodus 28, okay? Exodus 28. At basahin po natin ang verses 17 to 21. Exodus chapter 28, verses 17 to 21. Excuse me. Tignan niyo po ang nakalagay. Exodus 28, verses 17 to 21. Sabi po dito, palagyan ito ng 4 na hanay na mga mamahaling bato. Sa unang hanay, ilalagay ang ruby, topaz, at beryl. Sa ikalawang hanay, esmeralda, safiro, at turquoise. Sa ikatlong hanay, jacinto, agata, at ametista. At sa ikaapat na hanay, krisolito, onyx, at jasper. Ilagay ang mga bato sa balangkas na ginto. Dapat ang bawat bato ay may pangalan ng isa sa mga anak ni Jacob bilang kinatawan sa 12 lahi ng Israel. Ang pagkakaukit ng pangalan ay gaya ng pagkakaukit sa pantatak. So sino po ang magsusuot nito? Itaas po ninyo ang basa in verse 15. Magpagawa ka ng bulsa sa dibdib na ginagamit sa pag-alam ng kalooban ng Panginoon. Kailangan maganda ang pagkakagawa nito at ang tela nito ay kapareho ng tela ng espesyal na damit ng mga pari. So mapapaisip ka, kung yung mga bato po na yan ay inilalagay po sa dibdib ng mga pare, bakit naman in-apply sa bagong Jerusalem? Is because if in fact the new Jerusalem is not a literal city, but it is the church, ano po yung natutunan po natin in Revelation chapter 1 verse 6? Na ang tawag po sa iglesia is what? Kingdom and priests to God. Tinawag po tayo mga pari. Now, para lang mailinaw ho ito, bakit nga po ba tinawag ang iglesia bilang pari? Does that mean tayo po ay maghahagis po ng tubig sa mga tao, magbabasbas ng mga tao? Yung po bang ibig sabihin po nun? No. The meaning of priest in the book of Revelation is another way of saying giving service to God. Naglilingkod sa Diyos. Ito pa ho ang isa pang karagdagan na katanungan. Saan mismo kumikilos ang mga pare nung sinuunang panahon? In the temple. Now, if the church is called priest of God, saan na ho tayo maglilingkod sa Kanya pagdating ng itinakdang araw? In His eschatological presence, which is the temple. So here we see, inilalagay pala yung mga bato po na yan sa mga pare, pero ngayon, in-apply na sa bagong Jerusalem. Bakit po? Dahil kung ang bagong Jerusalem ay hindi isang literal na lungsod, kundi ang nilalarawan po nito ay the church, then yung tunay na eschatological na pare to God is the church, dahil tayo po ay may kaugnayan kanino? Kay Jesus. Is this making sense, mga kapatid? Now, it doesn't just stop there dahil it's not only just Exodus that talks about this. Turn with me in Isaiah chapter 54. Even Isaiah talks about this. Isaiah chapter 54. At simulan po natin dito sa verses 11 and following. Isaiah chapter 54. Dito po tayo sa verses 11 and following. Tignan niyo po ang nakalagay. O Jerusalem, para kang binagyo. Nagdusak ka't walang umaliw at nagpalakas sa iyo.
pero muli kitang itatayo sa pundasyong gawa sa batong safiro. At gagamitin ko ang mamahaling mga bato para sa mga dingding ng bahay mo. Gagamitin ko rin ang mga batong ruby sa iyong mga tore. At gagamitin ko rin ang mga nagagandahang mga bato sa paggawa ng iyong mga pinto at mga pader. Ako ang magtuturo sa iyong mga mamamayan. At magiging mabuti ang kanilang kalagayan. Magiging matatag ka dahil mamumuhay na matuwid ang mga mamamayan mo. Tataka sa mga kaaway mo, kaya wala kang dapat katakutan. Hindi na makakalapit sa iyo ang mga kaaway mo para takutin ka. Kung may lulusob sa iyo, hindi ko iyong kalooban. Susuko sila sa iyo. Makinig ka. Ako ang lumikha ng mga panday na nagpapaningas ng apoy at gumagawa ng mga sandata. Ako rin ang lumikha ng mga sundalo na gumagamit ng mga sandatang ito para manlipol. And here's what's important, verse 17. Walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo, at masasagot mo ang anumang ibibintang laban sa iyo. Ito ang pamana ko sa aking mga lingkod. Bibigyan ko silang tagumpay. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Sino po yung bibigyan ng pintuan, gawa po ng mamahaling bato? Sino po yung bibigyan ng proteksyon? Sabi po in verse 11, O Jerusalem. And that is applied to the New Jerusalem of Revelation 21. So now you're going to have to ask the question, yung pinaghugutan po ng Revelation are two texts from the Old Testament. Yung isa from Exodus 28, ang konteksto po nito ay yung mga pare, at ito yung mga bato na isusot po nila sa kanilang mga dibdib. At yung pangalawa, yung lugar o mamamayan po ng Diyos, Jerusalem. They also have ruby. They also have sapphire. They also have beryl. And these two texts and these two themes in-apply po to the New Jerusalem. Now, before we come to a close, balikan po natin yung unang katanungan. Ano po ba ang bagong Jerusalem? What is the New Jerusalem? Is it a literal city? Or does it symbolize the church? Well, in order to answer that, go back to Revelation 21 verse 9. At dito ho ninyo makikita ang sagot. Revelation 21 verse 9. Kasi nandito na ho yung yung pahiwatig . Revelation 21 verse 9. Lumapit ka sa akin ang isa sa 7 anghel na nagbuhos ng laman ng kanilang mga sisidlan, na siyang 7 panghuling salot. Sinabi niya, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal sa tupa. Now, ang tanong, sa katuruan po ng bagong tipan, who is labeled the wife and bride of Christ? It's never a literal city. It's always the church. At bago pa ho dumating ang Revelation 21, inilinaw na po ng aklat who is the wife and bride of Christ. Turn with me in chapter 19 of Revelation. Chapter 19 verse 7 hanggang 8. Revelation 19 verses 7 to 8. Tignan niyo po nakalagay. Revelation 19 verses 7 to 8. Maggalak tayo at magsaya at purihin natin siya sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa at nakahanda na ang kanyang nobya. Pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. So sino po ang nobya ng tupa? Ang iglesia. Sino po ang ikakasal sa tupa ng Diyos? Ang iglesia. Sa gayon, who is the New Jerusalem? The church. Pero you might ask, Pastor, if the church is the New Jerusalem,
Bakit may mga bato dito? Bakit ang ganda ng kanyang damit? There's streets of gold. Alam niyo po ba nilalarawan ng lahat ng yan? Glorification. Which means, ito ang magiging itsura, at least figuratively speaking, ng simbahan pagdating ng new heaven, new earth. We will be so glorified na hinalintulad po yung ating description sa mga mamahaling at magagandang bato. Bakit po? Because the glory of God is there. So the next time that you read the book of Revelation, just remember, this is not a literal city. Dahil tatandaan po natin, as far as we see in the Old Testament, Jerusalem was never the eternal city, literally, kung saan mananahan ng Diyos. And how do we know that? Lagi po ito sinisira eh. Lagi po ito winawasak ng mga ibang bansa. Tapos sasabihin natin, yun talaga ang tahanan ng Diyos eternally. Hindi ho. The true eschatological temple of God is Christ. At dahil may kaugnayan po tayo sa Kanya, as Christ is glorified, we will be glorified. Now, how do we put all of this together? Well, the only way we could put this together is to explain to us yung sinabi ni Pablo in Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 18. Kasi yung New Jerusalem, napakaganda eh. Ang ibig mo ba sabihin, pag tayo na ay glorified na, napakaganda na natin in all of its glory? Let's read Romans 8 verse 18. Tignan nyo ha. Romans 8 verse 18. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi may ihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. Now let's pause here. Hindi pa nakikita ng mundo kung gaano po tayo papagandahin ng Panginoon in the day of glory. Hindi pa ho tayo inihahayag pa. As we continue. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layunin para sa kanila. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa, dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito at makasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating makatawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Napakalinaw mga kapatid. So yung palang ibig sabihin na this mortality shall pull on immortality. This body will put on a resurrected body, a glorified body. Ang ibig sabihin pala lahat po nun mga kapatid is, gagawin po tayo ng Diyos as His New Jerusalem. Yung palang ibig sabihin nun. Glorified body ay katumbas ng New Jerusalem. New Jerusalem ay katumbas ng resurrected, glorified, perfect, incorruptible, immortal na katawan. Yung palang ibig sabihin ng bagong Jerusalem. Kasi kung sasabihin po natin, no, it's a literal city, ipaliwanag mo na ang nobya ni Kristo ay isang literal na lungsod. Hindi mo may papaliwanag yon. Because hindi ang literal na lungsod ang inimbita sa wedding supper of the Lamb, it's the church, not the city. So now, kung yung New Jerusalem po na yan is the church, bakit siya pang future? At bakit siya nanggagaling mula sa langit? Is because ang ibig sabihin po nun, kapag nag-rapture na po ang church, by the time we get back down,
papalitan na po ng Diyos ang ating itsura at kalagayan. It will be literally made from heaven. Yun ang nilalarawan ng bagong Jerusalem. And how do we know hindi po siya literal na lungsod? How do we know hindi siya literal na templo? Kasi maari may mga kapatid tayo sa ibang churches na igigit nila, no, literal na lungsod yan. No, literal na templo yan. You're gonna run into an exegetical problem. Balikan po natin ang Revelation 21 at dito na po tayo magtatapos. Revelation 21 verse 22. Revelation 21 verse 22. Ang sabi po ng Biblia, wala akong nakita templo sa lungsod na iyon. Dahil ang pinakatemplo ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. So yung mga naririnig po natin na balita that itatayo po daw ang ikatlong templo, at kapag naitayo na po daw ang ikatlong templo, magbabalikan na po ang mga Hudyo. Kapag nagbalikan na po ang mga Hudyo, malapit na po bumalik si Kristo. Dito na nga nakalagay, walang templo doon. That goes to teach us that the genre and style of Revelation is highly symbolic and very apocalyptic. So with that being said, mga kapatid, sa mga nagtatanong po sa amin noon, Pastor, ano kaya magiging itsura po natin pagdating ng glorification? Ito lang po ang sagot. Napakaganda po ninyo balang araw. Amen. Because the Bible says, the way that John saw the New Jerusalem, the church, in a glorified state, he couldn't describe it in a way where it's too specific, but he did say in this way, parang. You're like jasper, you're like beryl. You're like onyx. Hindi niya maipaliwanag in a humanistic way. Because ang glorification, mga kapatid, balang araw, is gonna be beyond our comprehension. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, hindi natin maihahambing, hindi natin maikukumpara the glory that is to come for the church, the children of God, at the return of Christ. So, sa mga may mga sakit karamdaman, sa mga may mga sakit po dito sa ating mga katawan, sa mga tumatanda, sa mga, sabihin na ho natin, yung mga nakikita ho natin sa salamin na ayaw ho natin, both externally and internally, papalitan po yan ng Diyos at His second coming. Yung kabulukan na kinalat ni Adan through the curse in the Garden of Eden, ni-reverse na ni Kristo. And we shall be with the Lord forevermore. So with that being said, mga kapatid, nawa po sa ating pag-aaral of the New Jerusalem, naging klaro ho sa atin that napakahirap na tanggapin this is a literal city. But it represents figuratively and symbolically the glorified church at the new heaven and the new earth. Are there any questions nitong gabi? Are there any questions, Brother Joel? Hindi ba may sinabi ang Panginoon na gagawin mga pare at hari? Yes po, yes. Sino yung magiging hari? Well, kapag sinabi po ng Biblia, tayo po ay magiging kaharian at pare sa Diyos. It's another way of saying na dahil may kaugnayan po tayo kay Kristo, we will also reign with Christ. Oh, So it doesn't mean that, mag-uutos-utos po tayo dun sa araw na yon, yeah. but rather it's just another way of saying that dahil nagwagi si Kristo, Figure nagwagi of din po speech tayo. yun. Sorry? Yung figure of speech din yung ano yun, o yung sinasabi na symbolic lang. Yung pari at yung pari at ano ba ito, hari? Kasi the word na hari, if I can be more precise here, hindi talaga hari kundi kaharian na nakalagay. Oh, okay. Kingdom. So in other words, tayo ay pag-aari ng hari. So we are God's kingdom, so to speak. Right? Kasi sa iba, pare, nakalagay. Kasi yung ginamit po doon sa original, hindi hari but kaharian. Yeah. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions this evening? Yes, Kuya. Medyo interesting lang yung sinabi mo, Pastor.
let's say if we're talking about the New Jerusalem at this point, kasi what you mentioned was na yung job ng angels is to protect us, unlike from in the Old Jerusalem where hindi ganon because of its corrupted nature, yung presensya ng Diyos at presensya ng mga angels na yung pala dun sa altar. I think my question is more, if we're talking about the New Jerusalem, when all the evil and Satan, and everybody, all the evil, including Satan and his demons, are already in the lake of fire, why is there a need for us to be protected at that point? Very good question. Right. Again, we have to understand that at this point, although hindi po siya dapat basahin chronologically, kundi dapat basahin po siya as recapitulation. Pero to answer your question more specifically, Kuya, that's a very good question. If Satan at yung mga kampon po niya ay nasa lawang apoy na at this very moment, at least from this context, why do we need protection? It's another way of saying, no one will ever harm you ever again because they've been judged na eh. So yun ang lingwahe o mensahe na hinahatid. So I don't believe it's gonna be actual angels na magogwardya ho sa atin. But I believe it's more of a speech of protection and assurance na wala na talaga makakaano sa atin. Yeah. Yeah. At first parang sabi ko na di kaya dahil may potential to be tempted again. And so mababalik siya in a cyclical na Hindi na siya new pag ganun. And we could also add, Kuya, to further add to that, the reason why nabanggit ko po kanina that we should not read it chronologically, but in recapitulation kasi, sabi doon in chapter 22, kakain ng mga tao mula sa puno, and this will be the healing of the nations. So mapapaisip ka, if you're already glorified, bakit ka pa kakain? You're already glorified eh. Ang picture na hinahatid po noon is restored Eden. Restored paradise. Diba in the paradise in the Garden of Eden, they had to eat to live forever. Here, it's just a picture that eternity has now been restored in the fellowship with God and man. Yeah. Okay? Very good question, Kuya. Pastor, diba, Brother Joe. si Jesus glorified body, no? Yung ano, bakit siya kumain pa ng isda kasama ng mga alagad niya? Well, we could say Jesus can do whatever he wants to do. Yeah, A glorified body, so But it doesn't say that Jesus in his glorified state cannot eat. so, pwede tayo rin kumain. Iba po si Kristo sa atin. Kasi He's God and man. We're just man. We're just man. He's God and man. But it's already in a glorified state. Sure. Sure. So, may possibility na hindi na tayo kakain talaga. We could say that, going back to yung, and that's a good point you made. That's a good point, Paul. Ito po yung sagot ho dyan. The reason why hindi na po natin kailangan na literally nakainin yung bunga mula sa punong kahoy na yon is because ang resulta po nun ay nagbibigay sa atin ng eternal life. The fact that we're already glorified means sumasa atin na ang eternal life. Alright? So that's just another way of saying that restored Garden of Eden lang po ang ibig sabihin nun. Ngayon, we should never mix yung pangitain na imagery sa historical narrative. Magkaiba po yung dalawa. So yung ginawa po ni Kristo, kumain po siya as a glorified man, pero there's nothing in the Bible that says na hindi niya po pwede gawin yun. Yeah. Kasi may sinabi doon sa Garden of Eden bago pinakawalan yung dalawa, lahat ng bagay makakain nyo. Sure, sure. Huwag lang yung puno na nagbibigay ng masama at mabuti. Mm-hmm. So, pwede tayo kumain kung sakasakali. Are you referring to Genesis? Yung Genesis saka yung... Magkaiba po yung dalawa. Kasi remember, sa Genesis, hindi sila glorified. They were perfect, but they were not glorified. They were perfect, but not glorified. Kapag sinabi po glorified, wala na po si Satanas doon. Wala na po ang sin. So those two are two different scenes, right? So we could say that hindi natin masasabi that lahat na nakikita po natin kay Kristo ay may apply po natin sa ating sarili. Hindi natin may apply ho yun. We can't walk on water. He can. Siya ay nag-a-appear na lang bigla.
Walang binabagay sa Biblia that we could do the same. Right? So that's why we should when we study and do interpretation, kailangan po natin alamin. Yes, ito yung gawain ni Kristo, pero na-apply po ba ang lahat ng kanyang ginagawa sa atin? Yeah. So in that case, Brother Joel, no. Hindi ma-apply ho yun. Yeah. Okay? Pero ang tamang sagot ho dyan, malalaman natin pagdating ho natin doon. Yeah. Kung kakain pa ho tayo o hindi. At kung ano yung kakainin. Yeah. Sabi niya kapo na magkakaroon ng tapigingin, di ba? Yes. The Last Supper. That's another way of saying the wedding supper of the Lamb. Consummation po ang ibig sabihin nun. Pero hindi, Hindi po literal. It's consummation po talaga. Now, if it is literal, wala din po kaso sa akin. Kaya lang, we have to give account that ano pa ang rason, bakit pa tayo kakain if we're already glorified? Para lang gumaling. And problema you're already glorified. Hindi mo na kailangan kagalingan eh. It's just an imagery of restored Eden. Okay? Brother June. Mga napakinggan ko kasi tinitignan ko kung sino yung malapit sa marami ang pinakinggan na about Revelation. Sure. Sinabi nila na isa yung sinasabi nila no, wala nang gabi ron, which means we're awake forever. Oh. Kaya naman po tayo nagpapahinga, Brother June, dahil we get tired. Yeah. But the fact that we're glorified, baka hindi na. I could be wrong. Pero sa tingin ko, parang hindi na ho eh. Kasi sabi doon, we will praise Him day and night. Yeah. So if we have a glorified body, that would suggest na hindi na ho tayo mapapagod. At kung hindi na ho natin kailangang magpahinga, wala na tulugan. So, Ang galing Yeah. yung contrast ng dalawa, yung nadinig ko na we praising the Lord day and night, pero hindi tayo napapagod. oh yeah. Hindi tayo napapagod. Pero doon sa kabila, they're tortured Yeah. day and night. No Forever and rest, ever. no rest. Yes. Pero sa ating walang binanggit. Walang ganun po, yeah. And I think it's interesting, Lord willing, kapag nandun na ho tayo dun sa last section po ng Revelation 21, kaya po nabanggit po dun na wala ng araw o gabi is because nais po i-contrast ni John kung ano yung magiging new heaven, new earth compared dun sa old creation. Kasi in Genesis 1, there was day, there's night. Pero dito, wala na kasi ang nagbibigay liwanag ang Diyos na eh. So they're trying to make a distinction between old creation and new creation. Yeah. Okay. Very good. Anyone else have any other question? Mama Tess, may tanong po kayo. Malinaw na, wala na. Meron lang akong tanong, Pastor. Meron lang akong gusto malaman. Yung bang si Mateo, Marcos, Lucas, tsaka si Juan, pare-pareho bang edad yun? Magkakaedad ba sila? Sa aking pagkakaintindi, Nay, ang pinakamatanda sa kanila, from what I understand, si Pedro. Pero ang huling namatay sa kanila is si John. Yeah. Hindi, tinatanong ko yung apat. Si Marcos. Yun nga. Hindi nga ho, yung... Kasi silang apple gospel eh. Gusto ko na malaman. Oh, sige ho. Sorry, pa-clean ho natin. Sige. Si John po maaari, Nay, yung huling namatay. Pinakamatanda. Tumanda na ho siya. Namatay na po siya bilang matanda. Pero if you're going to ask do sa tatlong yon, Kung sino mas matanda. kung si Pedro ang pinaka-oldest out of the 12 disciples, tapos ang turing po niya kay Marcos ay parang anak sa pananampalataya, that suggests baka bata pa si Marcos noon. With the case of Luke, maari kasing edad lang po niya si Pablo, so that would probably be around maybe 40 or 50s. Maybe 40, kasi kung lagi po niya nakakasama si Lucas and this is only to assume, na magkasing edad po sila. Kung si Pablo po died in the year 66, 67 AD, he may have been around his 40s to 50s. So kung kasing edad po niya si Lucas, they may be the same age. But I'm not too sure. Sorry, Pastor.
kasi parang hindi ko muna sasabihin kung bakit ako nagtanong ng gano'n. Aha. Basta, nagtinanong ko lang kung ano ang age nila, kung Yeah. mga bata pa o matanda na. Pero sorry ma kung nalito po ay sa sagot ko po kanina. But yeah, with relation to Matthew, Mark, Luke, and John, as far as we can see, mukhang bata pa ho si Marcos. At least as far as we can see. And then yung pinakamatanda, or at least namatay na bilang matanda, was John. With Matthew and Luke, I'm not really too sure on that. I don't know. Mga line of 4, gano'n no. Maybe. The reason why I say that, kaya ko po nasasabi yun, Nay, kasi yung salitang youth in the New Testament, nung ginamit po yun kay Timothy, that can be anywhere between 28 to 40 years old. So kaya ko po nabanggit po yun is because kung si Lucas at si Pablo ay magkasing edad, and sabihin na po natin na buksan po si Pablo sometime in, sabihin na po natin early 40 AD, early 30s na ho siya nun. Sabihin na po natin, give or take. And then namatay po siya ng 67 AD. So, he's about 20 years old, 20 years older, so mga 50 na ho siya nun. So if Luke and him are the same age, baka ganun din po yung edad nila. It's hard to say. It's hard to say, Nay. Yeah. Pero ang tama ho doon, ang Diyos lang po nakakaalam. Yeah, yun ang tama ho doon. Yeah. Anyone else have any other questions this evening? Bro. Just trying to draw some parallels, Pastor, sa Revelations tsaka sa mga Gospels, particularly in the book of Matthew. All we can say sa Mateo kasi, whenever the holy city or Jerusalem is mentioned, talagang literal na Jerusalem. Yes. But at the same time, can we also draw inferences? For example, Matthew 5, the church is likened to be a city seated on a hill, Sure. displaying the wonderful works of God As the light of the world. as the light of the Yeah. world. And then, within the lines na nasabi mo kanina, na yung bagong Jerusalem, yung bagong lungsod is founded or built on the doctrines of the 12 apostles. Can we draw inferences nung sinabi ni Cristo na I will build my church? Because upon the confession of Peter, which is gospel truth, can we draw some inferences to that and Revelation? Between what you mentioned in Matthew and Revelation? Yeah. I would say so. I would say so kasi kailan ba talaga matutupad eschatologically na hindi magwawagi ang gates of hell against the church? Well, finally, that will be realized at the new heaven, new earth. Moreover, dun sa binanggit sa Matthew 5:14 to 16, you are a light, a city on a hill, etc., light of the world. Well, nakita natin yung kanina, nagliliwanag yung bagong Jerusalem eh. And Isaiah talks about it, O Jerusalem, nagliliwanag ka. You're like a light. Even Isaiah talks about it. You are a light to the nations. Right? So, As well, right? sorry? It will shine like the stars. Exactly. So you put all that together, Jesus is already giving you like a very summarized theological input, collecting all the data from the Old Testament. Yeah. Yeah. So hopefully that answered your question. Very good, very good. That was a good question. Anyone else have any other questions this evening? Brother June. Pastor, bakit naging particular na Jerusalem ang ginamit? Kung babasahin po natin ang aklat ng Deuteronomy, hindi ko na po matandaan which chapter. I think it's chapter 11 kung hindi ako nagkakamali. Sabi po doon in Deuteronomy that meron ako pipiliin na lugar kung saan ako mananahan. And then by the time you get to the time of David, nung nilusop po nila yung lugar na Jebus, pinangalanan po nila yung Jerusalem. And then doon, nagkaroon ng conviction si David na magtayo ng templo pero hindi siya pinintulutan ni Yahweh. So as far as we can see in that narrative, it begins first in Deuteronomy. Deuteronomy. Why Jerusalem? Aside from yung Deuteronomy and yung nangyari kay David, I'm not too sure, Brother June. Perhaps, baka may connection po siya kay Melchizedek kasi naging hari po siya ng Salem, Jerusalem, right? But again, it's no, I'm not too sure. Nabasa ko, Jerusalem is also pwedeng naging Zion eh. Yeah, interchangeable po sila.
Zion, the city, Yeah. the great mountain, Yeah. Jerusalem, iisang terminology lamang po sila. Yeah. Yeah. Kaya nga sabi ko, bakit Jerusalem, hindi Zion or ano. Kaya medyo nalilito. Kaya kapag binasa po natin, kaya naman po siya tinawag na Zion, Brother June. That's a good question. Kaya siya tinawag Jerusalem unang-una dahil nung niluso po ni David ang Jebus, yun ang pangalan na binigay niya doon. Kaya naman siya tinawag na Zion, tumutukoy po yan to God's covenant people who live in Jerusalem. Pero give or take, both Jerusalem and Zion, yung pinaka, ano po niya, main meaning is the people of God. Yung mga may kasunduan po talaga sa Kanya. Yeah. So only context will determine kung paano siya gamitin. May connection ba yun sa sinabi ng Panginoon nung na naiinis na siya kasi yung matitigas ang ulo nung sabi niya, oh, Jerusalem, Jerusalem. Oh yeah. Referring to the people of that city. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Anyone else? Brother Joel? Regarding to sa breastplate, 12 Bato. bato, right? Sabi mo, tumutukoy yun doon sa 12 lipi o tribes. Tribes of, yes. Yeah. Apa, yeah. So, bakit ginamit ang mga jasper, yung mga, yung onyx, sa 12 tribes? Anong nilalaman yung batong yan doon sa, kinalaman niyang batong yan doon sa mga 12 tribes? Aside na maganda siya at mamahaling bato, I don't know. Okay, wala na. Yeah. Sinabi. So, I don't know. Basta maganda ho siya. Maganda pala. Sa atin, di ba, diamond, maganda yung diamond. Pero bakit hindi niya ginamit yun? Kaya yun ang inaano ko. So yan Meron po, ba kinalaman niya sa pamumuhay ng 12? O yung... Yeah. It's hard to say, Brother Joe, kasi kapag sinabi ko ito ang ibig sabihin niyan, ito yung ibig sabihin nun, I'll have to provide scripture for that and I can't. Pangalawa, hindi lang po ang Israel ang may ganun. Kapag binasa po natin ang Ezekiel 28, maging ang hari of Tyre yata ho yun, yung hari ng Tyre, inilarawan po ng Diyos ang hari ng Tyre sa isang tao, isang hari na marami po siya mga bato na kagaya ng mga bato na binanggit po dyan. So maybe it's just another of saying splendor, majestic, royal. Pero why jasper, why onyx, at bakit sa tribong ito, tribong yan? I don't know. I really don't know. Yeah. So pwede din po natin tanungin yan one day. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions this evening? May mga katanungan po ba tayo nitong gabi, mga kapatid? May Yes. nabasa akong komentaryo regarding dun sa nabanggit ni Brother Joel. And I wanna hear your take on it. Kasi merong isang commentator na that was drawing inferences all the way back to Eden. Sure. Kasi nga, patungkol nga yun sa pananahan ng Diyos Mhm. these people eh. Well, in Eden, nabanggit doon, it was filled with these very stones. Yes. So, onyx, jasper. It had a lot of these stones. So, can we? I just want to hear what's your. Yes, no, thank you for that. In light of Ezekiel 28, you are walking in the garden of God, and there was precious stones there, sabi doon. Now, we could interpret that to mean that ang tinutukoy talaga doon is a symbolism of the Garden of Eden. If so, then it makes sense kung bakit nga yan yung mga bato na ginamit doon. But we also need to be careful kasi if he's explaining a pagan king, does this have any connection with the ancient Near Eastern background in relation to those stones na binanggit? So I would say with regard to sa interpretation 1, if tama nga yun, it is referring to the Garden of Eden, and yun nga ang nandoon sa Garden of Eden in Genesis na hindi lang binanggit,
Then I guess so. I guess kaya may mga stones ang 12 tribes of Israel on the ephod of a priest is to symbolize that this is God's dwelling. Na inilagay naman sa bagong Jerusalem. If I'm not mistaken, parang may mga binanggit po na in the book of Genesis chapter 2. If I'm not mistaken, kasi doon sa mga rivers, Sa river. may mga binanggit din na mga bato yata kung hindi ako nagkakamali. May mga binanggit din dito kung hindi ako nagkakamali. Yon. Verses 10 and following. Baka ito na yung sagot kay Brother Joel. Genesis 2 verses 10 and following. Kasi marami magtatanong sa akin doon. Sabi dito, sa Eden ay may ilog na dumadaloy na siya nagbibigay ng tubig sa halamanan. Nagsanga-sanga ito sa 4 na ilog. Ang pangalan ng unang ilog ay Pishon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Havila kung saan mayroong ginto. Verse 12, sa lugar na iyon makikita ang purong ginto, ang mamamahaling pabango na bdellium at ang mamahaling bato na onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Cush. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris. Dumadaloy ito sa silangan ng Assyria. At ang ika-4 na ilog ay Euphrates. So given that may mga nabanggit na onyx, ginto, we could say yan yung mga bato na binanggit kanina but not collectively. But even then, it's quite interesting that kung meron po siyang connection, it only makes sense that the new dwelling place of God, which is no longer Eden, it's now the church. Right? So that's interesting. Yeah. No, thank you for that. Thank you. Yeah. Anyone else have any other questions this evening? Okay. Well, nawa po mga kapatid sa ating pag-aaral po nitong gabi, naging malinaw ho sa atin. At least with our interpretation of the text, that kung ito nga ay tumutukoy sa church, napakaganda pala ng church on the day of glory. Hindi dahil sa ating sariling kakayahan, it was purchased by the blood of Christ. As we give our doxology this evening.